Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, babiyahe tayo ngayon papuntang Visayas hanggang Tacloban City. Magdi-deliver tayo mga boss ng tatlong unit, which is dalawang DA17V and isang DA64V. So samahan nyo po kami ngayon mga boss sa ating biyahe hanggang Visayas. And after ng Visayas biyahe natin, babalik tayo ng Davao. And after ilang days, babiyahe na naman tayo, magdi-deliver ng 6 units papuntang Luzon. So kita-kits po tayo dun sa Luzon mga boss. And ayun, sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong video upload. So ayan po yung unit mga boss, isang DA17V o Tiptronic 4x4 straight seat, non-power window and non-power mirror, but loaded po siya ng mga mugs and other accessories. So ide-deliver natin itong unit na ito mga boss sa Placer Surigao kay Sir Boards Giffen. And then meron tayong sa dulo na DA64V. So DA64V automatic 4x2. Ordinary lang po itong setup na to, but meron siyang mga iilan na mga accessories like fender flare and roof carrier, tent, tint, and iba pa. So abangan nyo po yung mga vlog nito mga boss. And meron tayong shoutout nga pala kay Sir Ray Pohol of Liluan, Leyte. So dun po natin ito i-deliver. And then meron tayong kay Sir Junjun Portillo mga boss, DA17V semi-wagon. So abangan nyo din po yung kabuang vlog po nito. I-upload po natin soon. And i-deliver natin ito mga boss sa Palo, Leyte. So almost nasa Tacloban na po yan. Malapit na lang po yung Palo, Leyte sa Tacloban. Ayan, so tansya ko lang, nasa mga 2 days yung biyahe natin hanggang makaabot tayo ng Palo, Leyte, since yun yung pinakamalayo. And then after natin sa Palo, babalik tayo agad sa Davao City. Ayan, so samahan nyo po kami mga boss sa biyahe naming Visayas. And ano-ano nga ba yung mga binabaon natin tuwing nagbabiyahe tayo, tuwing nagdi-deliver ng mga unit. Ayan, so bukod sa mga tubig mga boss, extra battery, extra oils, mga gamit panluto, syempre kompleto tayo, nagdadala tayo ng mga extra battery. Under chassis, ayan, extra oils, extra ATF since meron tayong DA64V, ball joint, stabilizer, brake fluid, ayan, kompleto tayo. Meron din tayong mga surplus parts dito kung sakaling kakailanganin like compressor, alternator, starter, ayan, kompleto to mga boss. And mga extra tubes ng aircon, syempre freon, gauge, ayan, kompleto tayo mga boss. So tingnan natin dito sa likod mga boss, ano yung other gamit na dinala natin. Wala pala, andun pala lahat. Since ito yung pinakamalayo, so dito natin kinarga lahat. Ayan. So so far ito lang yung mga dinadala natin ngayon, since sa Visayas naman tayo babiyahe. So hindi siya ganun kalayo mga boss. And kung sakaling babiyahe tayo ng Luzon, syempre mas madami yung parts natin na dadalhin, since mas madami and mas malayo yung paghahatidan natin ng mga unit. So ayun mga boss, samahan nyo po kami sa ating biyaheng Visayas. And maraming salamat po sa patuloy nyo pagsusuporta at pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading.
Ayan, so bago tayo i-start ng biyahe mga boss, syempre ipo-full tank muna natin tong unit. So unleaded po yung ginagamit natin na gas sa ating mga DA64 or DA units. Ayan, so syempre kasama tong ipo-full tank itong ating Suzuki Ertiga. So ito po yung magiging convoy natin and gagamitin natin na unit pabalik ng Davao since hindi tayo lalahos ng Luzon. So hanggang Visayas lang kasi tayo. So kinakailangan nating magkaroon ng convoy unit kasi ito yung sasakyan natin pabalik ng Davao City. And so yun na nga mga boss, tuloy-tuloy na yung biyahe natin ngayon after nag full tank. And ako yung nag-drive ng ating Suzuki Ertiga. Ako yung nagdadala ng unit na convoy and gagamitin natin pa uwi pabalik ng Davao City. Ayan. So siguro mga nasa alas 7 na ng umaga tayo bukas dadating ng Surigao. So yun yung port na doon tayo sasakay ng barko, tatawid tayo ng Leyte. So ayun mga boss, tuloy-tuloy lang yung biyahe natin ngayon and i-update ko kayo mamaya kung saan na kami banda at kung meron ba mga aberya na nangyari sa unit. Check natin ulit after ng siguro mga 2 oras na biyahe. Good morning mga boss. Time check, it's already 5 ng umaga, 5 AM. And andito na tayo ngayon sa May Ampayon, still driving our convoy. And iuuna natin i-release itong ating DA17, which is unit ni Sir Ford Giffen. Ayan. So medyo ano na siya ngayon maliwanag na kasi alas 5 na ng umaga. And siguro tansya ko lang dadating tayo ng Surigao sa area ni Sir Ford Giffen siguro mga 6:30 AM. So update ko kayo mamaya mga boss. So ayun mga boss, tumatakbo tayo ngayon ng 100 to 120 km per hour and still sumusunod yung mga DA units natin. Ganun kalakas manakbo yung mga DA. Mapa DA64 mga boss, kayang-kaya sumabay sa mga ganitong takbo. Ayan. So di ko lang alam kung nakikita nyo yung sa video dahil nga nagmamaneho ako. So ayan yung takbo natin ngayon, 110. So kasunod natin yung sumusunod sa atin ngayon yung 3 units. Ayan. Ayan yung 3 units. Try natin mag 120 mga boss. Yun, 120, 110. Andun pa rin sa likod yung mga unit natin. So di talaga sila nabibitin mga boss, especially ngayon long drive. And basta condition lang yung unit, importante heavy PMS talaga. So laking tulong din to mga boss kasi etong pagdi-deliver natin ng unit, tinuturing talaga natin itong kasama sa road test, yung para kumbaga endurance test niya talaga. So kung may problema yung unit natin, syempre hindi ito makakarating kahit dito sa Surigao. So isipin nyo mga boss, nasa 400 kilometers na yung tinakbo natin from Turil, Davao City. So laking bagay talaga itong pagdi-deliver natin, lalo't kung halimbawa magkakaroon man ng problema yung unit, so at least nasa kamay pa namin, magagawan pa natin ng paraan.
Yan, so andito na tayo ngayon sa may Jabonga. Malapit na tayo sa Placer. So ito yung ating convoy mga boss. Yan. And then yung ating DA64. So huminto tayo dito ngayon. Nagche-check lang ng unit kung may problema ba. So final check natin ulit before natin ito-turn over yung unit. So ito mga boss, higpitan yung manibela. Itong ating DA64. So far ito wala namang problema. Tsaka ito wala naman. So ito sila mga boss, wala pa mga tulog. So sanay naman kaming walang tulog kasi nga tuwing bumabiyahe sa barko na kami natutulog. So andito na tayo mga boss sa Placer, sa lugar nila Sir Boards Giffen. And nakasunod yung unit ni Sir Boards. And dito sa bahay nila, dito natin ayun, ang bahay nila Sir Boards Giffen. Dito natin iwan yung unit. And ayun na nga, na-release na natin yung unit mga boss. And dinidemo lang natin saglit yung unit kay sir. Nissan ba yun? Really kong Suzuki. Ayan, so andito na tayo sa Port of Lipata, Port of Surigao. So tatawid tayo ng San Ricardo. So from San Ricardo, babiyahe tayo papuntang Liloan. I-release natin tong unit ni Sir na DA64B. And then dediretso tayo ng Palo, Leyte. Ayan. So DA64 na lang yung natira and DA17 na Battleship Gray. Ayan, stop over muna tayo mga boss. And mamaya nasa mga 15 kilometers na lang tayo bago natin marating yung bahay ni Sir Ray Pohol, which is ang owner ng ating DA64V. And we've decided na dito na lang huminto, magluto ng tanghalian. And at the same time, i-check natin itong unit ni Sir. Ipa-final natin. And kung meron pang mga kailangan gawin, like mga konting na notice na problema, gagawan natin to ng solusyon bago natin turn over kay sir. But sa tingin ko naman wala namang lumabas na mga problema sa layo ng biyahe. Sa awa ng Diyos, maayos naman lahat itong ating mga dalang unit. Wala namang naging problema. So ipa-final check pa rin natin para sure. Yung handbrake natin madalas yung handbrake natin di ba madalas dito? Oo. So handbrake Handbrake na kana. Tap kani kung tamakan ninyo naka-engage na kung tamakan ninyo balik naka-disengage na siya. So aircon, yung wiper. Converted man ito kung yung signal light and then yung wiper. And then 1, 2, 3 gana converted na siya. Bluetooth sir, dali lang ni kamo na lang mag-explore ni naman siya Pindot. Kani mo niya ito ang water temp. So si water temp parehas ani gikan pa may og San Ricardo. Nag-range lang siya og 80 degrees Celsius. So usually ani pinaka-max niya pag normal 90. Depende sa dagat na to, depende pud sa temperature ng weather. Kapag halimbawa lang nagtaas ang temperature, huwag niya nang ipatakbo. Dahil masisira yung makina, maapektuhan yung head. So check nyo muna, tapos update nyo ako. Ito dito sir, ito yung bumalik para sa gas. So ang gas, ano yung napo dito? Gas direct. Hindi, okay na raw, sabi ni Karen. Big fluid. May warranty naman daw binigay eh. Water, ang sound nito?
So ayun mga boss, after natin ma-release yung unit ni Sir Ray Pohol, dediretso tayo ngayon sa Palo, Leyte. So ito yung unit natin ngayon. Huminto tayo sa gilid ng daan. May chinek lang sila na umiingay sa ilalim. Ayan. So i-update ko kayo mamaya mga boss pagdating natin dun sa Palo, Leyte. And finally mga boss, andito na tayo sa Palo, Leyte. So dito tayo sa Jollibee nag-dinner. And yung mga gamit natin sa DA17 units is tinatransfer na natin ngayon paunti-unti sa convoy natin na unit. Ayan. So in a while po, ihahatid na natin tong unit na DA17V sa bahay nila Sir Junjun Portillo dito po sa Palo, Leyte. So sa layo naman ng biyahe mga boss, wala namang kahit ni isang aberya na encounter namin sa mga unit na batch ngayon na dineliver namin. So all goods mga boss, and although okay yung unit, syempre may warranty pa rin tayo.